Ako si Elaine, nangangarap na makakuha ng isang magandang trabaho para sa amin ng mama ko. Dahil iniwan kami ng papa ko noong 7 years old pa lang ako. At masakit yon para sa amin ni mama. Dahil iniwan niya kami para sa ibang babae. At bilang nakapagtapos naman ako sa isang kurso na business administration, ay may alam naman ako sa usaping mga mabibigat na trabaho. Marami na rin akong inaplayan. Pero hanggang ngayon ay wala pa kahit isa na tumatawag sa akin. Hanggang sa makakita ulit ako ng isang job hiring. Kaya naglakas loob na akong nagpasa muli ng mga requirements kahit na hindi ko na rin inaasahan na matatanggap ako dito. Pero isang malaking himala dahil tinawagan ako para daw sa isang screening. Kaya laking tuwa ko at ibinalita ko agad kay mama ang tungkol dito. Nag-apply din pala ang kaibigan ko doon na si Hanika. Kaya laking tuwa ko dahil may kasama din pala akong baguhan. Tuwan-tuwa ako dahil kasama ko siya. Bes, game ka na ba sa newest job natin? Tura nito sa akin, sabay tawa pa. Kinakabahan nga ako, Bes baka mamaya masungit yung boss natin. Secretary kasi yung inaplayan ko. Mabuti at may ibang bakante pa, kaya natanggap tayong dalawa. Sagot ko sa kanya. Ayos lang yun, Bes. Ang importante, magkasama pa rin tayo, di ba? Kaya natin to, para sa pagyaman. Sigaw niya pa sa akin. Sira ka talaga. Tayo na, baka mahuli pa tayo. Bilis na. Yaya ko pang muli. Natatawa pa nga si Hanika habang pasakay kami ng jeep. Kahit nasa loob na kami ay hindi pa rin ito tumitigil kakadaldal. Kaya ako nahihiya sa mga kasabay namin dito ngayon. Ngumingiti na lang ako sa mga naroon dahil alam ko na naiingayan na sila sa bibig ni Hanika. At nang sa wakas ay makababa na kami ay kita ko pa ang mga irap ng ilang babae sa aming dalawa ni Hanika. Napapailing na lang ako habang hila-hila ko ang kamay ng kaibigan ko. Ano ka ba? Nakakahiya yung bibig mo. Tumigil ka na. Malapit na tayo kaya pwede ba, Hanika? Maging desente ka naman. Saway ko dito. Eto naman, masaya lang kasi ako. Eto na, titigil na. Wika pa niya sa akin. Umayos ka na, nandito na tayo. Bilin ko pang muli. Opo ma'am. Sagot pa niya. Pagdating namin doon ay inayos ko na ang aking suot. Kahit si Hanika ay humarap pa sa refleksyon ng salamin sa labas bago kami pumasok sa loob ng building. Ngumiti pa nga sa akin ang security guard doon kaya bigla akong siniko ni Hanika. Pinandilatan ko ito ng mata. Ginantihan ko naman ng tipid ng ngiti ang lalaki. Kaidaran ko lang din kasi ito. Kahit naman medyo kapos kami sa buhay, ay may panlaban naman ako sa talino, diskarte at higit sa lahat sa ganda at ugali. Malaki rin ang respeto ko sa mga kapwa ko nagtatrabaho dahil alam ko na lahat kami ay may kanya-kanyang kwento. Paglapit namin sa babae na nasa harapan ay tinuro kami nito sa isang pinto kaya doon kami agad nagpunta ni Hanika. Kinakabahan pa ako. Palimang job hiring ko na itong inaplayan kaya sana ay makapasa naman ako para sa amin ni mama. Pinihit ni Hanika ang doorknob at may mangilan-ngilan na rin doon ng mga aplikante. Nahuli ko pa ang isang babae na nagtaas ng kilay nang mapatingin ito sa akin. Tsaka kumuha ng lipstick sa bag at naglagay sa labi niya. Napansin ko din ang suot nito na ubod ng ikli ang palda. Napailing na lang ako. Akala yata ay klabang napasukan niya. Hinila ko si Hanika sa tabi ko para kahit paano ay malapit kami sa pinto. Halos mga kalahating oras din kami doon. Nagdadasal na lang ako ng taimtim na sana ay makuha ko ang posisyon ng a-applyan ko. At nang dumating na ang oras ay isa-isa nang tumatawag ang babae sa harapan namin para pumasok sa isa pang pinto na naroon sa dulo. Naroon na daw kasi ang may-ari. Pero hindi naman ito dumaan sa pinto kanina, marahil ay may direktang daan doon. Pangalawang tinawag ang babaeng nakataas pa rin ng isang kilay at tumingin pa nga ito ng minsan sa akin. Tila ba nanguuyam sa hindi ko maunawaan na dahilan. Kaya tinawanan ko na lang siya, kaya mas lalo yatang nainis sa akin. Sunod na tinawag naman para sa ibang posisyon ay si Hanika. Kaya kininditan ko pa ito. Lumabas naman agad ang babaeng may pagkamayabang na umiiyak, kaya nagtaka pa kaming lahat. Di ko na lang ito pinansin dahil dalawa na lang kami na natitira doon. At nang tinawag na ang isang babae ay huminga pa ito ng malalim tsaka pumasok sa loob. Natapos na rin si Hanika at sagad pa nga ang ngiti nito. Ang sabi ko ay hintayin na lang niya ako sa labas kaya tumango naman siya. Mabuti pa ang kaibigan ko ay nakaraos na. Ako ay naghihintay pa. Halos kalahating minuto ang babae sa loob at lumabas na rin. Medyo malungkot pa nga ito kaya hinabol ko pa siya ng tingin. At nang tawagin na ang pangalan ko ay huminga muna ako bago naglakad papasok sa loob. Sit down, Miss Elaine Castro. Graduate ka ng business ad. Pero bakit dito ka sa kumpanya ko nag-apply?
Bugod na tanong agad ng lalaking nakatalikod sa akin. I already tried to other company, sir. Nagbabaka sakali po kasi ako dito na matatanggap ako. Sa totoo niyan, sir, pang-anim na po ang kumpanya niyo sa inaplayan ko. Sagot ko kahit hindi ko pa nakikita ang mukha niya. So, okay lang din sa'yo? Kung hindi kita kunin as my secretary? Paano mo i-handle ang mga mabibigat na trabahong ibibigay ko sa'yo? Kung wala ka pang experience, Miss Castro. Tanong nito. You're right, sir. I do not have any experience about this job. But, sinisigurado ko po sa inyo, kaya ko po, sir. Hindi ko po papasukin ang mabigat na trabahong to kung mahina ako at wala akong kakayahan. Dire-diretso kong sagot sa kanya. Nice answer. Paano ka nakakasiguro na hindi ako mapapahiya kung ikaw ang kukunin ko sekretarya? Kaya mo ba magtrabaho 24 hours? Tanong niya muli. Naumid ang dila ko dahil sa tanong niya, pero kailangan ko ng trabaho kaya bahala na kung maniwala siya sa akin o hindi. If you heard me, sir, I will do my best kahit ilang oras pa yan, sir. Alanganin kong sagot dito. Then, tanggap ka na. 6 a.m. tomorrow, don't be late kasi may bawas siya sa sweldo mo. Understand? Saad nito at humarap sa akin. Muntik pa akong masamid nang humarap ito. Akala ko ay isang Greek god na bumaba sa lupa. Tamang-tama ang kapal ng kilay niya, ang tangos ng kanyang ilong at ang mga mata niya na kulay asul ay tunay na perpekto para sa kanyang anyo. Tapos ka na bang titigan ako, Miss Castro? Dinig kong tanong niya. Po? Hindi po sir, nabigla lang po kasi ako. Tanggap na ako. Thank you po sir. Tugon ko sabay ngiti sa kanya. Siguro naman, hindi ka lampa at lalong hindi ka chismosa. Ako nga pala si Nicholas Thompson. At obvious naman yon dahil yun ang nasa taas ng building ko. Kung may tanong ka pa, go ahead. At ayoko sa lahat yung pabaya sa trabaho. Yung sa unang araw lang magaling, tapos wala na, aanga-anga na. Sana'y hindi ka ganon, Miss Castro. Mahabang tura niya sa akin. Naku, hindi po sir. Dedicated po ako sa trabaho ko at gagawin ko po ang lahat. Tugon ko pa. Then, let's see. You may go and huwag kang malilit bukas. Tura nito at umalis na ako sa harapan niya. Paglabas ko ay hindi ko mapigilan na mapatili. Naalala ko na may kasama nga pala kami doon. Nakatingin ito sa akin habang nakangiti ng bahagya. Napatakip ako ng bibig tsaka naglakad palabas ng kwarto na yon at nang makita ko si Hanika sa labas ay niyakap ko ito tsaka kami tumili pareho dahil tanggap kaming dalawa. Tumatalon pa nga kami na parang kami lang ang naroon sa lugar. Matutuwa si Mama Bes, tanggap ako. Sa wakas, matutulungan ko na din siya. Naiiyak ko pang saad. Ang saya natin Bes kasi magkasama pa tayo dito. Galingan nating pareho ha? Wika ni Hanika sa akin. Tama, galingan natin para magtagal tayo dito at na maging maayos na ang buhay natin lahat. Sagot ko pa. Tara na, uwi na tayo para makapaghanda na bukas. Dapat maaga ka ha, para di tayo malate. Remember, unang work natin, dapat good ang attendance. Wika pa ni Hanika. Copy that, Bes. Natatawa kong turan sa kanya. Ibinalita ko kay Mama ang magandang balita na may trabaho na ako. Tuwan-tuwa siya kaya halos mangilid ang luha nito at ako naman ay tuluyan na rin napaiyak. Hindi ko halos nakatulog ng gabing yon dahil sa excitement na nararamdaman ko. Kaya nang tumunog ang alarm na isinet ko ay agad na ako nag-ayos ng may isusuot at naghanda ng pampaligo. Mabilis ang naging kilos ko kaya nagulat pa si Mama dahil nakabihis na raw pala ako. Parang hindi ka yata nakatulog anak. Excited ka ba? Tanong ni Mama sa akin. Parang ganun na nga po ma. Ang sabi po kasi ni Sir, bawal daw po malate, bawas sa sweldo. Abay dapat lang na maaga ka, unang araw mo pa lang. Galingan mo anak ha, alam kong kaya mo yan. Wika ni Mama. Opo ma, para sa kinabukasan. Natawa si Mama sa sagot ko sa kanya. Nang matapos akong kumain, tinawagan ko si Hanika at ang gaga ay naliligo pa lang. Hindi ako pwedeng malate, kaya pagkatapos ko siyang kausapin ay umalis na ako para maaga sa kumpanya. Patakbo pa akong humatang ng jeep para hindi naabutan ng traffic. Mabuti at nakisama ang kapaligiran. Maaga ako at naroon ulit ang guard kaya ngumiti na ako sa kanya ng una. Matanggad din ito at halos kaidaran ko lang siguro. Good morning po ma'am, ang aga niyo po. Bati nito sa akin. Good morning din. Naku, hindi ako ma'am, empleyado lang din ako dito. Ako nga pala si Elaine. Pakilala ko pa. Ay, ganun ba? Akala ko kasi isa ka sa boss dito. Albert pala, nice meeting you. Sige ha, akyat na ako. Baka kasi mahuli ako kaltas sa sahod. Sayang din.
Turan ko pa kay Albert. Binati ko ang mga empleyado na naroon ng mga oras na yon. Pati yung babae na nasa information desk ay ngumiti din sa akin. Tumango naman ako dito at sumakay ng elevator. Pagdating ko sa taas ay nakasalubong ko ang isang may edad na babae at may inabot sa akin na name tag. Ilagay ko raw ito sa suot kong blouse para kita agad ang last name ko. Sinunod ko naman siya at nagpunta na sa mismong opisina ni Sir Nicolas. Pagtapat ko sa pinto ay agad na akong pumasok tsaka nagligpit ng mga kalat na papel sa sahig. Ang ilang ballpen na nasa ibabaw ng mesa na inilagay ko pa sa maayos na lagayan. Pinunasan ko rin ang mga dapat linisin. Nasabi na kasi sa akin ang mga dapat gawin ng isa sa mga mapagkakatiwalaan dito. At bilang napag-aralan ko naman ito ay sanay na din ako kahit papaano. Itinali ko ang mga kurtina para umaliwala sa loob at nang matapos ako ay ang basurahan naman ang inalis ko ng laman. Pagkatapos ng lahat ay nag-spray din ako ng scent para mabango sa loob. Lumabas na ako agad at naghintay sa lamesa na para sa akin. Inayos ko na din ang mga papeles na nasa ibabaw nito. Pinagsunod-sunod ko ang mga dates at ng mga number para kung kailangan ay okay na agad. Nang binasa ko isa-isa ang mga ito ay marami din ng mga errors kaya inulit ko gamit ang computer doon. At nang matapos ko ay halos hindi ko napansin na nasa harapan ko na pala ang boss ko kaya napatayo pa ako agad. Good morning po sir. Pasensya na po kayo, di ko po kayo napansin. Tinapos ko po kasi ang mga to. Sabay abot ko sa kanya ng mga papeles. Napakaaga mo, Miss Castro. And you did this in just a snap? Takang tanong ni sir. Opo sir. Sabi niyo po ayaw niyo po sa late, kaya maaga po akong pumasok. Tsaka yung mga yan po ay lahat po ay may mga errors, kaya inulit ko po. Nakita ko rin po na doble-doble po yung pirma. Kape po, gusto niyo? Tanong ko agad. Sige, sa loob mo dalhin. And thank you for this. No problem sir, it's my job. Igagawa ko lang po kayo ng kape. Turan ko sa kanya. Mabilis ako nagpunta sa pantry para igawa ng kape ang boss ko. Mabuti na lang at nagawa ko agad ang aking trabaho at mukha namang ayos lang kay Sir Thompson ang aking kilos. Kailangan ko pang pag-igihan nang hindi na siya humanap ng iba pang sekretarya. Matapos ako magtimpla ng kape ay maingat akong kumatok at marahan na pinihit ang doorknob. Hawak pa rin niya ang mga natapos kong papeles at napataas pa ang tingin nito sa akin nang ilapag ko ang hinihingi niyang kape. Sabi mo, first job mo to, hindi ba? Bakit sa nakikita ko, mukhang bihasa ka na, Miss Castro? Sa baguhan na gaya mo, hindi ito agad mapapansin. Sana lang hindi ito pakitang gilas lang. Naku po sir, hindi po pakitang gilas yan. Talaga pong kita naman agad yung mga mali, tsaka mamahalin ko po yung trabaho ko. Kaya hanggang huli walang magbabago. Sagot ko sa kanya. That's good. Sana nga, Miss Castro. Wika niya muli. May kailangan pa po kayo, sir? Kung wala na po, ilalabas na ako at babalik sa trabaho. You may go, Miss Castro. Sagot niya sa akin. Agad akong tumalilis para makabalik sa aking lamesa. Pag upo ko ay napahawak ako sa aking dibdib. Buong akala ko kasi ay palpak at may mga mali din ang inayos ko na papeles. Natawa pa ako mag-isa kasi pinuri ako ng boss ko unang araw ko pa lang sa trabaho. Bumalik ako sa pagtatrabaho at maya-maya lang ay tumunog ang telepono na nakatugon sa opisina ng boss ko. Nang iangat ko ito at aking pakinggan ay tila pinalamigan ako ng sikmura sa lalim ng boses nito. Sir, may kailangan kayo? Tanong ko agad dito. Yeah, come here at my office. Yes sir, papunta na. Maingat ko pang ibinaba ang telepono. Inayos ko pa ang suot kong fitted dress at baka nalukot na sa kakaupo ko. Huminga muna ako ng malalim tsaka ko pinihit ang seradura ng pinto. Sumilip muna ako bago tuluyan na pumasok sa loob nito. Come in, Miss Castro. I have something to discuss to you. Wika nito kaya madali ako naglakad. Ano yun sir? May ipapabago po ba kayo ulit? Yes. Read this article kung ano masasabi mo sa issue na yan. And tell me kung anong pwede nating isagot. Wika nito. Agad kong kinuha ang inabot niyang isang magazine. Nanlaki pa ang mga mata ko dahil sa nakasulat dito. Bagsak na daw ang kumpanya dahil walang sahod na ibinibigay ang may-ari nito, which is si Sir Nicolas yon. Sinilip ko pa ito at nahuli ko pa na nakatingin din siya sa akin. Kaya nagtaas ito ng kilay. Sa huli ay inilapag kong hawak kong magazine tsaka ako nag-isip ng isasagot. So, what do you find out? Tanong agad nito sa akin. Sir, base po kasi dyan, inaakusuhan kayo na hindi nagpapasahod ng tama. Which is,
Wala po akong idea dahil ngayon lang po ako nag-start na magtrabaho dito. Exactly. So, para sa baguhan na gaya mo, paano mo sasagutin yan para maging kampante ako sa'yo na makatrabaho kita? Well, para sa akin sir, wala pong katotohanan yan kasi po kung bagsak na to at lugi na, sana po wala na security guard sa baba, wala na rin po sana mga nag-a-apply dito. Tsaka nakita ko po dito ngayong unang araw ko pa lang po, ay masasabi ko naman po na hindi malulugi ang isang Thompson Company sa isang iglap lang. Mahaba kong sagot. At bakit mo naman nasabi yan? Gayon nga na bago ka pa lang dito. Dagdag pa ni sir. Kasi po nakita ko po yun mismo dyan sa mga papeles na inedit ko. Ang dami niyo po investors, kaya fake news po yan. At nagpapakita lang po ang magazine na yan na naninira lang po para mawalan kayo ng mga sponsors and new investors. Ang nakikita ko dyan sir, ay baka rival nyo yan. Wika ko ulit. Very well said, Miss Castro. Ang husay mo. Nang matapos ang pag-uusap namin ni Sir Nicolas, ay pinalabas na niya ako. Mabilis na umikot ang oras at lunch break na. Mabilis lang akong kumain sa pantry at mabuti na lang ay hindi ko na kailangan na bumaba pa sa kantin. Nang matapos akong kumain ay naglinis na agad ako ng ngipin at naglagay ng konting concealer para medyo light ang makeup ko at hindi naman halata na may nailagay ako. Konting lipstick lang at lumabas na din agad ako. Sakto sa pag-upo ko ay siyang pagdating ng isang sopistikadang babae. Nakataas ang kilay nito sa akin at mataray na nagtanong. Si Nicolas, nasa loob pa? Tanong nito at umirap pa. Yes ma'am, nasa loob po. May appointment po ba kayo? Sagot at tanong ko dito. Hindi ko kailangan ng appointment para makausap siya. Hindi mo ba ako kilala? Mataray nitong turan. Hindi ko po kayo kilala ma'am kasi bago lang po ako dito. At yes po, kailangan muna ng appointment para makausap si Sir Nicolas. Stupid! Hindi mo ako kilala? Wala bang TV sa bahay nyo? At mukhang ikaw lang yata ang hindi nakakakilala sa akin dito. Ma'am, mawalang galang na po. Maayos po ako nagtatanong sa inyo, kaya wag naman po kayong bastos magsalita. Isa pa po, mas importante po ang trabaho ko kaysa kilalanin kayo. Masungit kong sagot sa kanya. Abat antipatika ka? Hintayin mo ako dito. Isusumbong kita kay Nicolas. Giit dito. Tumalikod na siya at balak na sanang buksan ang pinto pero mabilis akong humarang sa pinto. Kaya hindi na niya nahawakan ng seradura. Nagulat pa ito at nanlisik ang mga mata. What do you think you're doing, ha? Alis dyan! Saad niya sa akin. I'm just doing my job, ma'am. Wala po kayong appointment. At isa pa po, may kliyente po nakausap si sir sa loob. Inuubos mo talaga ang pasensya kung babae ka. Pag sinabi ko umalis ka dyan, alis! Sigaw nito. Hindi ma'am, ginagawa ko lang ang trabaho ko. At isa pa, hindi kayo ang boss ko kaya hindi ko kayo susundin. Matatag kong wika dito. Sa inis nito sa akin ay hinablot nito ang braso ko tsaka ito piniga. Nasasaktan ako dahil matutulis ang kuko niya. At bumaon pa nga ito dahil na rin siguro sa inis nito sa akin. Masyado na rin mataas ang boses ng babae kaya ang ilan sa mga kasama ko ay naririnig na rin siguro ang pagsigaw nito kaya napapasilip na rin sila. Ikaw pa lang ang bubasto sa akin dito. Lahat ng mga empleyado dito ay kilala ako. Napakatanga mo kasi, kaya hindi mo ako kilala. Sigaw nito. Ma'am, nasasaktan po ako, kaya bitawan niyo ako. Nagpipigil kong wika. Masasaktan ka talaga sa akin, kasi wala ka modo. Ipapakita ko sa'yo kung sino ako. Isang malakas na sampal at itinulak niya ako, kaya tumama ang akin noo sa dulo ng lamesa. Mabuti at taplis lang yon, pero bigla ako nakaramdam ng pagkahilo, kaya saglit akong pumikit para ikalma ang aking sarili. Biglang bumukas ang pinto at naramdaman ko na lang ang isang mainit na likido na umaagos mula sa noo ko. Nagulat pa ako dahil may isang kamay na humawak sa mukha ko at si Sir Nicolas yon. Nagulat pa siya at napamura pa. Good. Anong ginagawa mo, Lorraine? Call the medic now! Sigaw ni Sir sa isang babae. Okay lang po ako, sir. Wika ko pa dito. Ano nangyari, ha? Bakit may mga sugat ka, Miss Castro? Tanong niya pa. Kasalanan niya, Nicolas. Ayaw niya akong papasukin, kaya yan. Naitulak ko. Pero hindi ko naman sinasadya. Pagsisinungaling nito. Are you okay? Stand up. Gamutin natin yan. Wika muli ni sir. Kaya ko na po, sir. Wag na po kayo mag-abala. Tanggi ko pa. Let her be, Nicolas. Sabi pa ng babae. Dumating agad ang pinatawag na medic at napansin din ni sir ang kalmot ko sa braso, kaya napapikit ito. Nakahawak pa nga siya sa noo at humarap sa babae na tinatawag nitong Lorraine. Napairap sa akin ang babae pero hindi naman ako natakot.
Ano ba talaga nangyari dito? Tanong muli ng boss ko. Mapilit po kasi ang babae niyan, sir. Ang sabi ko po may kausap kayo sa loob, pero nagpupumilit na pumasok. Hindi ko naman po talaga siya kilala tapos nagalit na lang agad. Ang kapal na mukha mo? Sinungaling ka pa? Nagalit ka sa akin, di ba? Ibinato mo pa nga yan nasa ibabaw ng lamesa mo, kaya ayan, nasira pa. Wika niya. Mahirap lang po kami, sir. Pero hindi po ako sinungaling. Isa pa, hindi naman ikaw ang amo ko kaya hindi kita susundin. Turan ko dito. Napansin ko ang CCTV na nakatutok sa amin, kaya hinayaan ko muna ito magsalita at gumawa ng kwento. At nang matapos ang paggamot sa sugat ko ay tumahimik lang ako at pinakinggan ang kasinungalingan ng babaeng maldita. Naroon na umiiyak pa nga ito, kaya hinagod ni sir ang likod nito at yumakap pa kay sir. Tapos na po kayo, ma'am? Ang galing niyo po magsinungaling. Maganda lang po kayong tignan. Wika ko. Tignan mo nga yung babaeng yan, Nicolas. Sinungaling at walang breeding. Sir, aalis po ako sa trabaho ko kung mapatunayan na kasalanan ko to. Lahat po dito ay may CCTV, hindi po ba? Bakit po hindi natin tignan kung sino po ang nagsisinungaling sa amin dalawa? Paghahamon ko. That's great. Kunin mo yung footage kung anong oras na nangyari. Let's go in my office now, Lorraine and Miss Castro. Pagsang-ayon ni sir sa suggestion ko. Pero Nicolas, kailangan pa ba yon? Pinagdududahan mo ako? Ganun ba? Kung ganun, naalis na lang ako. Inis na wika nito at mabilis na naglakad palayo. Pagpasok namin ay pinanood pa rin ni sir ang CCTV. Nakaupo ako sa sofa habang nakayuko. Narinig ko pa ang buntong hininga nito kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Tumayo ito at nagpunta sa bintana habang nakapamulsa. Tuluyan na rin kasing umalis si Ma'am Lorraine kaya inis ang nararamdaman dito ng boss ko. She's always act that she owned me. That woman. Gigil na wika ni sir. Sir, pwede na po ba akong lumabas? Tanong ko pa. Yes, but before that, tumawag ka ng security sa baba. Utos niya sa akin. Yes po sir. Nagpaalam na ako dito. Ginawa ko nga ang iniutos ni sir sa akin kaya agad na may umakyat na security doon at pinapasok ko sa opisina ni Sir Nicolas. Ilang minuto din ito sa loob at nang lumabas ay tinanong ko kung anong sinabi sa kanya. Ang sagot nito ay pinagbawal daw ang pagtuntong ni Ma'am Lorraine dito sa loob ng kumpanya. Tsaka ito nagpaalam na sa akin. Napaupo agad ako dahil kumirot ang sugat ko sa noo. Mabilis na lumipas ang buong araw, kaya nang maabutan ko si Hanika sa labas ng kumpanya ay nagulat pa siya sa nakitang itsura ko. Ano nangyari sa'yo, Bes? Bakit may sugat ka? Ito po, oh. Usisa niya sa akin. Wala to, nauntog lang ako kanina, malayo sa bituka. Sagot ko kay Hanika. Pati itong braso mo nauntog? Alam pa ha? Oh my God, Bes. Baka ikaw yung pinag-uusapan kanina sa baba na may nakaaway daw na babae. Ikaw yon, di ba? Tanong nito na may kasama pang gulat. Napaka-OA mo, Hanika. Tara na nga, akala ko hindi ka nakapasok. Ayaw mo sumagot sa mga tawag ko kanina. Pag-iiba ko pa sa usapan. Tinanghali ako ng gising, pero maaga pa din naman ako kanina. Tara na nga, sabay tayo bukas. Ewan ko sa'yo. Ayoko malate, Hanika, ha? Tuwing hapon na lang tayo magsasabay. Mahirap nang mahuli, no? Tara na nang makapagpahinga pa tayo. Yaya ko dito. Habang naglalakad kami sa sakayan ng jeep, ay inuusisa pa rin ako nito sa nangyari sa akin. At kung okay ba ang una kong araw sa trabaho. Tumango naman ako dahil tiyak na kung ano-ano na naman ang itatanong nito kahit na iisang kumpanya lang kami. Mabuti na lang at mabilis na puno ang jeep kaya natigil ito sa pagsasalita. At nang makauwi kami ay hindi ko tuloy alam kung paano magpapaliwanag kay mama. Agad ako nagmano dito kaya napansin agad ni mama ang nasa noo ko. Ano nangyari dyan, anak? May umaway sa'yo? Bungad niyang tanong. Wala po ma, nadulas lang po ako kaya nagkaroon ako ng sugat. Sagot ko agad. Nadulas ka? Baka mamaya Elaine ha? May umaaway sa'yo doon. Di baling wala ka ng trabaho? Wala po ma, nadulas lang po talaga ako. Tara na, kain na tayo para makapagpahinga na rin po kayo. Baka mamaya ma, nagpapagod kayo ha? Mahaba kunturan. Hindi anak, tsaka huwag mo akong intindihin, kaya ko naman to. Sagot pa ni mama sa akin. Basta sa unang sahod ko ma, ipapasyal kita para makabawi po ako sa inyo. Promise ko po yan. Wika ko pa. Anak, ayos lang. Ang gusto ko yung makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo. Pero syempre, alam ko na matagal pa yon. Basta kung anong magpapasaya sa'yo, ay susuportahan kita, anak. Sambit pa ni mama.
Matagal pa talaga yun, ma. Ikaw muna bago love life. Kain na po tayo? Ani ko kay mama kaya natawa kaming dalawa. Natapos kami ni mama na maghapunan kaya agad din ako naligo para makapagpatuyo ng buhok. Muli ay naalala ko anong nangyari sa kumpanya. Gamit ang ventilador ay natuyo naman agad ang buhok ko. Tsaka ko isinet ang alarm at nagpa siya ng matulog. Napabalikwas ako sa ingay nito at agad na rin ako nagbihis. Simpleng fitted dress ulit ang suot ko na nabili ko lang sa ukay-ukay. Handa na ang almusal at may baon na akong pagkain. Mabilis lang akong kumain para hindi ako abutan ng traffic. At dating gawi, maaga ulit ako sa kumpanya. Unang araw ng pagsama ko sa meeting ni Sir Nicolas mamaya. Kaya inayos ko ng lahat ng kakailanganin. Good morning po, Sir Nick. Gusto niyo po ng kape? Hati ko dito pero hindi ito sumagot. Bagkus ay lumapit siya sa akin para tignan ang akin noo. Masakit pa rin? Tugon niya sa alok ko kung gusto niya ng kape. Po? Opo sir. Hindi na po masakit, okay na po yan. Ikukuha ko po kayo ng kape. Okay, salamat. Sagot niya. Pero hindi pa ako nakakalabas nang tawagin niya ako ulit kaya napatigil ako. Miss Castro. Tawag niya sa akin. Yes po Sir Nick, may iuutos po ba kayong iba? Takang tanong ko sa kanya. I like the way how you call me. Make some coffee. Wika niya sa akin. Sige po sir, sandali lang po. Thank you, Miss Castro. Ang bilis ng tibok ng puso ko nang makalabas ako ng opisina ni Sir Nicolas. Napatapik pa ako sa akin noo kung bakit ba kasi Nick ang naitawag ko dito. Wala naman sigurong masama doon dahil lumahanga lang naman ako kay Sir. Ipinagtimpla ko siya ng kape at pagpasok ko ulit ay dala ko na ang reminder notes. Here's your coffee sir. Wika ko pagkalapag ko ng kape niya. Thank you, Miss Castro. By the way, have you checked the time mamaya? Tanong ni Sir sa akin. Yes sir, eto nga po dala ko para ipaalala mamaya sa inyo. Okay, that's good. Usal ni Sir Nicolas. So sir, by 1 p.m. po is you have a meeting from the Alvarez Corporation. And by tomorrow, lunch meeting kay Miss Beatrice sa Resto Amelia. Noted, Miss Castro. Makakalabas ka na. Lumabas na ako at sinimulan ko na ang pagtatrabaho. Hindi ko na malaya ng oras kaya nagulat pa ako nang huminto sa harapan ko si Sir. Lunch break na, Miss Castro. Go to the pantry. Makakapaghintay yan. Wika ni Sir sa akin. Hala, hindi ko napansin. Thank you po sir, may baon po ako kaya dito na lang po ako kakain. Sagot ko agad. Talaga? Okay, after nyan mag-ready ka na ha? Enjoy your lunch. Saad nito? Sir, tawag ko dahil lumakad na ito palayo kaya napahinto pa nga ito. Yes, Miss Castro? Hindi po ba kayo kakain? Gusto niyo po? Sabay alok ko sa hawak kong container. Salamat, Miss Castro. It will. Sagot na lang sa akin ni Sir Nick. Pag-alis niya ay hindi ko mapigilan na mapangiti. Di rin maalis sa isip ko ang gwapo mukha ni Sir Nick. Mabilis na lumipas ang araw at masaya ako dahil nakaisang buwan na ako sa kumpanya at nakuha ko na rin ang unang sweldo ko. Masayang masaya kami ni Hanika dahil totoo nga na malaki ang salary dito. Sa paglipas pa ng ilang buwan ay mas lalong nahulog ang loob ko kay Sir Nick. Hinilihim ko ito dahil parating naroon ang mami niya at maging si Lorraine ay naroon na rin ulit. Umiiwas ako kada mahuhuli ko nakatingin sa akin si Sir Nick. Mahirap na baka mamaya magkaroon pa kami ng issue. Good morning po sir. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Bati ko agad dito. Sa office na lang, Miss Castro. Sagot at agad na pumasok sa loob. Ang seryoso naman ni sir? Usal ko sa aking sarili. Pagbalik ko sa opisina ni sir, ay naabutan ko siya na nakaharap sa bintanang salamin habang nakapabulsa. Inilapag ko ng maingat ang kape niya at inayos ang iba pang gamit doon. Nagkalat din ng ilang papel sa sahig kaya pinulot ko pa ito isa-isa. Napapitlag pa ako nang hilahin ako ni Sir Nick at ngayon nga ay nakayakap na siya sa bewang ko. Nanlaki pa ang aking mga mata dahil doon. Amoy na amoy ko ang mabango niyang pabango. Ang bilis din ng paghinga niya. Sir Nick, ano po problema? Utal-utal kong tanong dito. What do you do, Miss Castro? Ano tong ginawa mo sa akin? Sagot niya sa tanong ko. Ano po ibig niyo sabihin, sir? Wala po akong ginagawa. Tsaka baka po may makakita sa atin. Saad ko pa pero mas lalo niya akong hinapit. Ginulo mo ang isip ko.
Mula nang pumasok ka dito sa kumpanya ko, sabihin mo sa akin, ginayumo mo ba ako? Po? Naku, hindi po sir. Tsaka wala po akong alam doon. Baka po may sakit lang kayo. Wika ako sabay tama sa noo niya. Wala akong sakit, Miss Castro. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Ano po ba ang nararamdaman niyo, sir? Wala nga po kayong sakit kasi maayos naman po ang temperatura ng katawan niyo. Turan ko pa. Bala ko pa sana lumayo pero hinila niya ang bato ko tsaka niya ko hinalikan. Hindi ako makapaniwala. Para ko natuod kaya namatauhan ako ay mas lalong pinalalim pa niya ang halik na ipinapadama niya sa akin. Gusto kong tumanggi pero ayaw ng puso ko kaya sa huli ay tumugon na rin ako sa halik niya. Malalim at masuyo ang halik namin at nang pareho kaming kapusin ng hangin ay halos habulin ko pa ang aking paghinga. Pinagdikit niya pa ang noo namin dalawa kaya napapikit ako. Do you feel the same way? Kasi hindi ka tutugon sa halik ko kung wala. Sir, ano po kasi baka po magalit kayo pag sinabi ko sa inyo. Sagot ko naman. So, you mean gusto mo ko? Come on, Eileen. Opo sir, gusto ko kayo matagal na. Pero kung hindi po pwede, wala pong problema sa akin yun sir. Wika ako. Paano ba yan? Gusto rin kita. Akin ka na, kaya wala nang dapat lalapit pa sa'yo. Seloso ako. Understand? Turan nito kaya napamaang ako. Sir, ano pong ibig niyo sabihin? Tayo na? Hindi pa nga po kayo naliligaw tapos tayo na agad? Biro ko pa dito. Gusto mo ligawan kita araw-araw? Then, I'll do it. Hindi nga lang dito. Ngumiti na lang ako at napayo ko. Lumapit ulit si sir, tsaka ako kinintalan ng halik sa labi kaya natulala na naman ako saglit. Go back to your table at baka hindi ka na makalabas dito. Bulong niya sa akin. Sir Nick naman, sige po maiwan ko na po kayo. Sambit ko pa. Wait. Tawag niya. May nakalimutan po kayo sir? Saad ko pa. Pag tayo na lang, call me Nick or whatever you want. Okay Nick. Sambit ko sa pangalan niya. Nagpatuloy ang lihim naming relasyon dahil sa mga mapanuring tao sa paligid. Isa pa ang mami niya na kada nagpupunta sa kumpanya ay parating masama ang tingin sa akin. Kasama nito lagi si Lorraine pero bilang paggalang ay inaasikaso ko pa rin sila dahil yun ang trabaho ko. Isang umaga na wala pa si Nick at ito ang tao sa loob ng opisina niya. Good morning po ma'am. Gusto niyo po ba ng kape? Tanong ko agad dito nang sundan ko sa loob dahil bitbit nito ang gamit. Sige, at pakibilisan mo lang, ayoko sa makupad. Wika nito. Okay po ma'am. Sagot ko at agad ako lumabas. Nakasalubong ko pa si Lorraine at tumira pa ito sa akin. Napailing na lang ako dahil hindi ko alam kung bakit mainit ang dugo nito sa akin. Matapos kong ikuha ng kape ang mami ni Nick ay bumalik na ako sa loob. Naabutan ko pa si Lorraine na nasa swivel chair ni Nick. Umis din pa nga ito at agad tumayo. Hawak ko naman ang kape. Ma'am, heto na po ang kape nyo. Wika ako dito. Tita, siya yung sekretarya na mataray at arugante. Bilib din ako sa boyfriend ko dahil pinagtsatsagaan siya. Turan ni Lorraine. Ibaba mo na lang dyan, Miss Castro. Pakilinis mo nga rin yung banyo. Utos nito sa akin. Po? Tanong ko ulit. Bingi ka ba? Linisin mo daw yung banyo. Stupid ah. Sambit pa ni Lorraine. Sekretary po ako ni Sir Nicolas, ma'am. Hindi po ako janitress. Sagot ko agad. See, tita? Mayabang pa, di ba? Inuutusan ka, kaya sundin mo. Sigaw ni Lorraine. Tinabig nito ang dala ko kaya natapon ang hawak kong mainit na kape sa isa kong kamay. Napatayo ang mami ni Sir Nick at natutup ang bibig. Napasigaw ako dahil mainit talaga ang kape. Namula ang nabanlian nito kaya nabagsak ang tasa sa sahig dahilan para mabasag ito. Oh my God! Lorraine, ano bang ginawa mo? Miss Castro, ayos ka lang ba? Alalang tanong sa akin ng ginang. Okay lang po ma'am. Wika ko kahit napapapikit ako ng bahagya. Yan, paawa siya lagi tita. Linisin mo agad yan. Turan pa nito. Nabaling naman ang tingin namin nang bumukas ang pinto at iniluwa nito si Sir Nick. Mas lalo tuloy ako napapikit dahil sumidhi ang kirot ng isa kong kamay at aksidente ko nadampot ang basag na bagay. Ano nangyayari dito? Ma'am, anong ginawa niyo kay Elaine? Are you okay? Tanong niya sa akin. It's Lorraine, iho. Tinatanong ko nga kung okay siya.
Tanggi ng mami nito. Tignan mo ang ginawa mo sa kanya, Lorraine! Umalis kayo, kayong dalawa! Sigaw ni Nicolas. No sir, ayos lang po ako. Aksidente lang po to. Pasensya na, lilinisin ko na lang po. Saad ko dito kaya napatingin ang ginang sa akin. See? Babe, siya lang ang may gawa niya sa sarili niya. Turan pa ng impokrita. Enough! Alam ko na ang ugali mo, Lorraine. And stop calling me that endearment. We're nothing! Galit ng wika ni Nick. Tumayo ako at kinuha ko ang kamay ko kay Nick kaya nabaling ang tingin niya sa akin. Pumasok ako sa banyo at doon ko nakita ang isang basahan. Tsaka ko pinunasan ang natapon sa sahig. Iha, Miss Castro, tumayo ka na dyan. Let the janitor do that. Iha, tumawag ka na ng maglilinis niyan at ipagamot mo yung sugat mo. Utos ng ginang. Kaya ko na po to, ma'am. Ako na lang po. Tugon ko. She's always like that. Pabida. Usal ni Lorraine. You know what, Lorraine? Ma'am, can you please leave us here? Ano bang kailangan nyo? Wika ni sir sa mga ito. Nicolas, wag kang bastos ha? I'm here because I want to talk to you. Inis na sagot ng ginang. With that woman? Bakit lagi nyo kasama yung babae na yan? Giit ni sir. Babe, ano gusto mo sabihin? Na ayaw mo ako makita? Please stop calling me that. Hindi naging tayo at hindi mangyayari yon dahil sa ugali mo. Sigaw niya dito. Natahimik si Ma'am Lorraine, maging ang mami ni Sir Nick. Kinuha nito ang bag at padabog na lumabas mula sa opisina. Naiwan kaming tatlo doon habang ako ay nakayoko at pinakikiramdaman ang kirot sa aking kamay. San? Hindi ko alam na ganun ang gagawin ni Lorraine sa kanya. Iha, kumusta ang kamay mo? Tanong nito sa akin. Okay na po ako, ma'am. Malayo po to sa bituka. Biro ko pa. Mami, I think it's time para ipakilala ko siya sa'yo. Well, gustuhin mo man siya o hindi, wala na akong pakialam doon. She's my girlfriend, ma'am. Si Elaine. Tura ni Nicolas. That woman? Girlfriend mo? Gulat na wika ni ma'am kay Sir Nicolas. Yeah, and I love her. Wala ka na magagawa doon, ma'am. Wika pa nito. Ganun na ba kasama ang tingin mo sa akin, Nicolas? Alam ko marami na akong hinarang sa desisyon mo. At yun nga ang pinagsisisihan ko dahil lumayo loob mo sa akin. Malungkot na wika ng mami niya. Tapos na po yun, ma'am. Kaya nga sinabi ko sa inyo tungkol dito. About kay Elaine. She's nice, ma'am. And magaling din siya. Sambit pa ni Sir Nick. Siguro nga anak, masyado na akong nakialam sa buhay mo. And I'm sorry for that, son. Napaiyak na ito kaya naawa naman ako. Sir, ma'am, lalabas po muna ako. Paalam ko pa sa kanila. No, Iha. Just stay. Sorry sa kagaspangan na ipinakita ko sa'yo. Alam ko naman na mabuti kang tao. Sambit nito. Wala po kayong kasalanan, ma'am. Karapatan niyo po yun dahil po kayo ang mami ng boss ko. Napangiti ang mami ni Sir Nicolas. Naging maayos ang pag-uusap ng dalawang mag-ina. Nagamot naman ang kamay ko kaya ayos na at kasalukuyan nga kaming nasa isang resto para sa lunch meeting nila ni Ma'am Beatrice. At unang kita ko pa lang sa babae ay may pagka-flirt na. Sir, excuse me po. Banyo lang po ako. Paalam ko kay Sir Nick at sa babaeng kausap. Sure. Medyo nagtagal ako sa restroom dahil inayos ko pa ang suot kong damit. At nang makontento ako sa itsura ko ay lumabas na rin agad ako. Napahinto ako na makita kong hinalikan nito si Nick pero hindi man lang umiwas si Nicolas. Nanikip ang dibdib ko dahil sa nasaksihan ko. At si Beatrice na ang kusa lumayo dito kaya inalis ko ang para sa aking lalamunan. Nagulat pa nga si Nicolas na makita ako nakatayo sa likod niya. Pansin ko pa ang pagsilay ng ngiti ni Ma'am Beatrice. Hindi ko pinahalata ang sakit sa aking puso. Kitang-kita ang lipstick sa labi ni Nick kaya lalo ako nainis. Halos isang oras pa kami nagtagal doon at hindi ako tanga para hindi ko mapansin ang pasimpleng paghaplos ng babaeng hitad na to kay Nicolas. Hanggang sa natapos ay sinadya pa nitong sa labi muli halikan si Nicolas kaya mas nadagdagan ang inis ko. Kanina ka patahimik. About ba doon sa nakita mo? Wala yon. It's part of the business. Saad niya? Wala yon. Ituloy mo lang. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Hey, look, I'm sorry, okay? Ulit niyang turan. Sana man lang nahiya ka ng konti sa akin. Naisip mo sana na may ibang way. Pero hindi, nag-enjoy ka pa yata makipagtukaan doon. Hindi mo na kailangan mag-sorry sir, empleyado mo lang ako at yun lang yon.
Wala akong karapatan na magselos dahil bawal at hindi pwedeng malaman ng lahat dahil isa lang akong tauhan. Diretso kunturan. Nang huminto ang sasakyan ay mabilis akong bumaba at naglakad papasok ng building. Naiinis ako at pakiramdam ko ay gusto kong umiyak. Elaine, sandali! Elaine Castro! I said stop! Sigaw ni Nicolas sa loob ng lobby, kaya nagulat ako dahil marami ang mga empleyado doon. What? Sagot ko nang humarap ako sa kanya. I said, sorry. Fine. Everyone, dito nga kayong lahat sa harapan ko? Utos niya sa mga naroroon. Wait sir, anong gagawin mo ha? Bulong kong tanong dito. Alam naman ni Mami na girlfriend kita. So it's time para malaman nilang lahat, para alam nila na sa akin ka na. Sagot niya habang seryoso ang muka. Nick, huwag mong gawin yan. Tara na. Yaya ko sa kanya. No. Attention. Alam niyo naman na ang babae dito sa aking tabi ay ang sekretary ko, di ba? She's not only my secretary. She's also my love and peace in my heart. Sabi niya sa lahat. Tama na yun sir, tara na. Nahihiya ako kasi nagbubulungan ng iba. Walang mananakit sa kanya. At kung may reklamo kayo kung bakit siya, simple lang. Kasi bukod sa magaling siya sa trabaho niya, mabuti din siyang tao. That's it. You can go back. Wika niya. Tulala ako nakatingin sa mga naroroon. Nakangiti silang lahat at si Hanika ay abot langit ang ngiti. Naramdaman ko na lang ang kamay ni Nick nang hawakan niya ito at hilahin ako papasok sa elevator. Tahimik lang ako habang nakatayo sa tabi niya. I'm sorry. Please? Wika niya kaya napatingin ako kay Nick. Sorry? May lipstick ka pa sa labi mo. Enjoy na enjoy ka pa nga eh. Oh, tissue. Abot ko pa sa kanya. Nagulat lang din ako nung bigla akong halikan nun. Palusot pa nito. Kaya pala hindi mo itinulak kasi nagulat ka pala. Sagot ko sa kanya. Bati na tayo, please. Hindi na natin kukunin ang proposal niya just to make you satisfied sa pagsusori ko. Turan pa nito. Bumukas din ang elevator kaya napahinga ako ng maluwag. Hindi ako sumagot para matapos na. Pero pagdating namin sa loob ng opisina ni Nicolas ay nagulat pa kaming dalawa dahil naroon si Lorraine at nasa swivel chair pa niya. Anong ginagawa mo dito, Lorraine? Umalis ka dito. Or else, ipapakaladkad kita. Wika ni Nicolas dito. Hindi ba ako na-miss, babe? Gusto ko lang bisitahin na lalaking binaliwala ako. Kaya maniningil ako. Sigaw nito. Sino sisingilin mo? Una sa lahat, walang relasyon na namagitan sa atin. Pangalawa, ikaw may atraso dito kay Elaine. Saad ni Nicolas. Yun na nga, babe. Biglang nagbago nang dumating yung ahas na yan. Kaya hindi ako papayag. Galit nitong wika. Ma'am Lorraine, wala akong inagaw sa'yo. At isa pa, hindi naman kayo ni Nick para agawin ko siya sa'yo. Sagot ko. Shut up! Sigaw niya ulit. Balak sana lapitan ni Nicolas ito pero bigla siyang dumukot sa bag niya at naglabas ng baril kaya natakot ako para sa kaligtasan namin ni Nicolas. Napatakip ako sa aking bibig dahil doon. Nick, huwag ka lumapit! Pigil ko dito. Don't worry babe, hindi kita sasaktan. Eto malanding babae na to ang may kasalanan ng lahat. Hey, Lorraine, ibaba mo ang baril. Pag-usapan natin to na maayos. Wika ni Nicolas dito. No, dahil sa kanya, kaya mas lalo ka lumayo sa akin. Alam mo mahal kita, di ba? Tapos magugulat ako, kayo na pala? Hindi ako papayag, Nicolas. Galit na tura nito kay Nick. Ma'am Lorraine, ibaba niyo na po yan. Baka makalapit niyo pa po. Kausap ko dito ng mahinahon. Hindi ako tanga para barilin at saktan si Nicolas. Ikaw ang dapat mamatay. Bakas ang galit sa mukha nito. Nang nilapitan ito ni Nick, ay biglang nakalabit ng babae ang hawak niyang baril. Kaya umalingaw-ngaw ang putok nito sa loob ng opisina. Napaupo ako sabay takip ng tenga. Bumagsak na lang bigla si Nicolas at kita ko pa ang sugat sa braso niya. Oh my God! Nick! Ayos ka lang ba ha? May sugat ka! Taranta kong wika dito. Okay lang, daplis lang to. Balo na yung babaeng na yan. I'm sorry babe, ikaw naman kasi eh. Huwag mo nang kapihan yung babaeng na yan. Ako na lang ulit. Turan nito na tila tinakasan na ng bait. Nababalo ka na Lorraine, ipapakulong kita. Sagot ni Nicolas dito. Sige, pero bago yon, papatayin ko muna yung babae na yan. Galit na wika nito. Nakaramdam ako ng mainit na bagay sa likod ko at kasunod noon ang ingay sa paligid. Tsaka ang sigaw ni Nicolas sa pangalan ko. Pakiramdam ko ay bigla ako lumutang sa ere ng mga sandaling yon.
pero madilim ang buong paligid para sa akin. Nagising na lang ako sa maliwanag at purong puti ang paligid. Una kong nakita si Mama na nakayuko sa tabi ko. Ma, ano po nangyari? Bakit nandito ako? Tanong ko agad sa paus kong boses. Anak, salamat sa Diyos at nagkamali ka na. Ano masakit sa'yo ha? Tatawag ako ng doktor. Tarantang wika niya sa akin. Ma, sandali po. Bakit ako nandito sa hospital? Ang alam ko lang po ay nasa opisina kami tapos nahinto ang sasabihin ko nang maalala ko si Nicolas. Nang biglang ano anak? May masakit ba sa'yo? Tanong ulit ni Mama. Si Nicolas po ma. May tama rin siya sa braso. Okay po ba siya? Ha? Okay siya anak. Sa katunayan siya ang nagdala sa'yo dito. Salamat sa boss mo at napakabuti niya. Wika ni Mama. Si Lorraine daw po ma. Anong balita sa kanya? Nahuli po ba? Natahimik siya at bumukas ang pinto. Sinik at may benta sa braso kasama ang mami niya na may bitbit na isang basket ng prutas. How's your feeling, Elaine? Gusto daw sumama ni Mami to check on you. Okay na ako, sir. Thank you po, Mrs. Thompson. Nag-abala pa po kayo. Wala yon, iha. Call me tita na lang, ha? Huwag na Mrs. Thompson, masyadong class. Biro pa nito. Kayo po ang bahala. Oo nga po pala, mama ko po. Pakilala ko sa kanila kay Mama. Magandang araw po, ma'am. Sir Nicolas. Salamat po, dinala niyo dito ang anak ko. Wika ni Mama. Wala po yun. Obligasyon ko po yun sa mga empleyado ko at lalong-lalo na po sa anak niyo, ma'am. Tugon ni Nick dito. Halos ilang araw din ako sa hospital at wala din palya si Nick sa pagdalaw. Nagtaka na nga si Mama kaya sinabi ko na sa kanya ang totoong relasyon namin dalawa. Nagulat pa nga siya dahil doon, pero hindi naman tumutol dahil alam niya na responsable naman ako pagdating sa ganung bagay. Nag-illegal na kami sa lahat at nakalabas na rin ako ng hospital. 3 araw pa bago ako muling bumalik sa trabaho. Good morning po, Sir Nick. Coffee? Bungod kong tanong. Please, pakidala sa loob. Salamat. Sagot niya sa akin. Sige sir, mabilis lang po. Tugon ko muli. Napangiti pa nga ako ng iwan ko. Mabilis lang din akong gumawa ng kape. At nabalitaan ko din kay Hanika na nahuli pala si Lorraine at nasa mental ngayon. Matagal na daw itong inoobserbahan ng mga magulang niya, kaya ipinapasok na siya doon para mas maaga pagad ang kondisyon niya. Sir, heto na po ang kape niyo. Turan ko sa aking boss. Pakilapag na lang dyan, Miss Castro. May pag-uutos pa po ba kayo? Pahabol ko pang tanong. Wala na. Kamusta ka na? Akala ko magpapahinga ka pa ng ilang araw. Kaya ko naman na, tsaka pumayag din po si Mama na pumasok na ako. Halika dito. Utos nito kaya lumapit ako sa kanya. Nagulat ako nang bigla niya na lang akong hilahin kaya napakandong tuloy ako sa kanya. Ipinalupot niya ang 2 niyang kamay sa bewang ko. Akala ko nung nabaril ka, mawawala ka na sa akin. Sobrang takot ko noon. At ngayon naligtas ka na. Hindi na kita papakawalan pa. Wika niya. Anong ibig mong sabihin? Natakot din naman ako nung may tama ka, kaya masaya din ako, kasi ligtas ka din. Sagot ko naman. Ikukulong na kita sa buhay ko, habang buhay. Sagot niya na may kahulugan. Hinila niya ako tsaka inabutan labi ko, kaya hindi ko rin mapigilan na mapatugon sa bawat halik niya sa akin. Sa paglipas ng buwan at naging taon ng aming relasyon, ay hindi ko naisip na makakatagpo ako ng gaya niyang super maalaga at mapagmahal. Inaamin ang kasalanan at bukal sa puso ang paghingi ng tawad. Lumipas pa ang 1 taon ay mas lalong lumalim ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Mas lalo kong nakilala si Nicolas at dahil din sa pagsisikap at sipag ko sa pagtatrabaho ay nakapagpagawa na kami ng bahay namin ni Mama. Masaya ako kasi masaya din siya at kahit kami lang dalawa ay hindi yun naging hadlang para magpatuloy kaming dalawa sa buhay. Ma, ang saya ko po kasi natupad na yung gusto nating pareho. Magkaroon ng sariling bahay na pundar natin sa maayos na paraan. Kaya nga anak, salamat kasi napakasipag mo. Siguro, panahon na para sarili mo naman ang unahin mo ngayon. Sagot nito, kahit na magkaroon ako ng pamilya, Mama, ikaw pa din ang number 1 para sa akin. Pero syempre po, dahil wala pang dumadating, tayo munang dalawa. Tugon ko sa kanya. Napakabait mo anak. Sana'y makahanap ka ng totoong mag-aalaga at magmamahal sa'yo sa katauhan ni Nicolas. Sambit ni Mama.
Sana nga po ma, kasi gusto ko po siya na rin ang habang buhay ko. Tipid kong tugon. Niyakap ko si mama dahil sa kasiyahan na meron kaming dalawa na mga sandaling yon. Elaine, anak, nandito si Nicolas. Sigaw ni mama sa akin habang nasa loob ako ng kwarto. Bababa na po mama. Sigaw kong sagot sa kanya. Pasok ka Nicolas. Maupo ka muna anak. Tinig kong alok ni mama. Anong ginagawa mo dito? Day off ko po ngayon, di ba? Natatawa kong biro sa kanya. Namiss kita, kaya ako nagpunta. Sagot niya na walang preno. Para kang sira. Namula ang mukha ko doon. Napansin ko ang hawak niyang bulaklak kaya napangiti ako sa kanya. Paglapit ko ay humarap din siya sa akin pero nanatili pa rin ako nakatitig sa mga mata niya. Nagseryoso ang mukha niya kaya ako nakaramdam ng konting kaba. Nagulat pa ako dahil pumasok pa ang mami niya at mas lalo ako natigalgal nang lumuhod siya sa harapan ko na lumabas si mama galing kusina dala ang tray. Anong ginagawa mo Nick? Tumayo ka nga dyan, nakakahiya sa mami mo. Usal ko sa kanya. Let me speak first, honey. Alam ko hindi pa ito ang panahon para mag-settle down ka dahil marami ka pang gustong matupad. Pero hindi ko na kasi mahintay na dumating yung oras na yon. Kaya hayaan mong samahan kita sa mga laban mo. Hayaan mong sabay natin to pa rin ang mga yon ng tayong dalawa. Kaya Elaine Castro, will you marry me? Mahabang wika niya sa akin. Nick, oo naman. Yes, I will marry you. Sagot ko naman. Tumayo siya at niyakap ako matapos niyang isuot ang singsing sa kamay ko. Nakita ko pa napaiyak si mama habang ang mami ni Nick ay pumapalakpak pa habang may ngiti rin sa labi. Thank you honey. Akala ko tatanggi ka. I'm so happy that finally magiging isa na tayong dalawa. And I promise you na mamahalin kita at aalagaan. Wika niya ulit. Thank you din Han kasi sa dami ng magagandang babae dyan, ako pa ang nagustuhan mo. I love you. Mas mahal kita. Mas mamahalin pa ng lubos. Binigyan ko siya ng magaan na halik sa labi at lumapit na ang mami niya tsaka ako niyakap. Ganon din si mama. Nagmano dito si Nick na ikinatuwa ko naman. Lumipas ang isang buwan matapos ang preparasyon namin sa kasal ay dumating din ang araw ng aming pinakahihintay pareho. Ang maging isa at maging ganap na mag-asawa sa basbas ng pare at sa pangalan ng Diyos. Nairaos ng mabuti ang kasal. Lahat ng mga kaibigan at kamag-anak ay naroon din. Masaya ako dahil alam ko ligtas ako sa piling ng lalaking napili ko. Finally, asawa na kita. Mrs. Elaine Castro Thompson, I will cherish you every day and I love you always, my dear wife. Bulong niya sa akin. Excited na akong harapin ang bukas na ikaw ang kasama ko araw-araw. Sana hanggang huli, kamay mo pa rin ang hawak ko. Tugon ko sa kanya. Gagawin ko yan at mangyayari yan. Basta ang gagawin mo lang ay alagaan ako at ang magiging mga anak natin. Ako nang bahala sa lahat. I love you. Wika niya sa akin. I love you too, Mr. Thompson. Akala ko noon hanggang pangarap lang na may magmamahal sa akin gaya nitong nangyayari ngayon. Pero mali pala ako. Nang dumating ka sa buhay ko, lahat nagbago. Wika ko sa aking asawa. Isa kang sagot sa mga dasal ko. Akala ko din noon, hindi na ako makakatagpo ng gaya mong maalaga at malambing. Sagot naman niya sa akin. Pero ito na ngayon, mag-asawa na tayo. At wala na makakahadlang pa. Masaya ako kasi mahal mo ko. Panatag ako na ligtas ang puso ko habang buhay na sa'yo. Niyakap ako ng asawa ko, kaya gumanti din ako sa kanya para maramdaman niya ang labis na pagmamahal ko sa kanya. Magulo man noong una, ayaw man sa akin ng mama niya, pero nakita ko kung paano ito nagbago. At humingi ng tawad dahil bilang magulang ay gusto lang din nito na mapabuti ang kaisa-isa niyang anak. Pero nangangako ako na mamahalin at aalagaan ko ang anak niya na ngayon ay asawa ko na. Sabay naming haharapin ang bukas at bagong pahina ng aming buhay. Naging masaya ang aming pagsasama, lalo na mabiyayaan kami ng anak. Anak na lalaki ang aming panganay. Maging sina mama at mami ay labis ang tuwa dahil doon. Mas naging matibay at matatag kami mag-asawa sa mga hamon ng buhay. Sa susunod na linggo, dalawin natin si mami mo ha? Para matuwa siya. Yaya ko pa sa aking asawa. Sure, ikaw ang reyna, kaya ikaw ang batas, my wife? Tugon niya sa akin. Mali, asawa mo ko, kaya tayong dalawang may boses pagdating sa mga ganyang bagay. Hihingin ko ang approval mo at ganon din ikaw, Wika ko sa asawa ko na ngayon ay nakatitig na sa akin. Copy my wife, I love you so much.
Saad niya. I love you too, my love. Tugon ko naman. Isang magaan at malalim na halik ang pinagsaluhan namin dalawa. Ramdam ko ang bawat pagdampi ng kanyang labi na may pagmamahal na ramdam kong punong-puno. Kaya nag-uumapaw sa saya at galak ang aking puso para sa aking asawa. Darating ang tamang tao sa buhay mo nang hindi mo inaasahan. Darating siya kahit hindi mo hilingin. Mas masarap mabuhay lalo na kung punong-puno ng pagmamahalan at pagkakaunawaan ang loob ng bahay. Magparaya sa bawat isa at makinig sa mga hinaing na magkapareha. Para sa huli, mas tumibay pa at magtagal pa ang pagsasama.